Isang mapagpala at magandang araw, mga bata! Sa nakaraang aralin, ay nalaman natin ang 5 modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya na ipaliwanag natin ang ugnayan sa pagitan ng mga sektor ng ekonomiya tulad ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, pamilihang pinansyal at panlabas na sektor. Ngayon naman ay tutungo tayo sa panibagong aralin. Pero bago yon, subukan nating suriin ang kita at gastusin ng inyong pamilya. Ilagay sa unang hanay ang pinagkukunan at kabuang kita ng inyong pamilya. Sa ikalawang hanay naman ay isulat ang mga pinagkakagastusan at kabuang gastusin ng inyong pamilya. Maaaring i-pause muna ang video at sagutan ang talahan na yan. Mula sa sagot ninyo sa talahan na yan, magkatulad ba ang halaga ng kita at gastusin ng inyong pamilya? Very good! Maaaring hindi sila magkatulad. May mga pagkakataon na mas malaki ang kita kaysa sa gastusin, pero mas madalas at karaniwan sa pamilyang Pilipino ay mas mataas ang gastusin kaysa sa kita. Sa ganitong paraan ng pagsusuri, maaari nating maplano at mabigyang priority ang mahalagang pagkakagastusan. Sa araw na ito ay susuriin natin ang mga pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Pero bago yon, ano muna ba ang kita? Ang kita ay ang salaping tinatanggap ng isang manggagawa kapalit ng kanyang paggawa o serbisyo. Ngunit, hindi lamang kita ng individual ang ating tatalakayin ngayon, kundi ang kabuang kita ng isang ekonomiya. Ayon kay Campbell R. McDonnell at Stanley Bruce sa kanilang aklat na Economics Principles, Problems and Policies noong 1999, may mga sumusunod na kahalagahan sa pagsukat ng pambansang kita. Una, nakapagbibigay ito ng idea tungkol sa antas ng produksyon ng isang bansa kung may nagaganap ang pagtaas o pagbaba sa produksyon ng bansa. Ikalawa, malalaman natin ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagkukumpara ng pambansang kita sa loob ng isang taon. Malalaman natin kung may nagaganap ang pag-unlad sa produksyon ng bansa. Ikatlo, ang mga impormasyon na nakalap sa pambansang kita ay magsisilbing gabay natin sa pagpaplano at pagbuo ng mga patakaran, pulisiya at programa upang mapataas ang economic performance ng bansa. Ikaapat, ang sistematikong pagsukat ng pambansang kita ay nagiging basehan upang ang mga datos ay maging matibay na batayan sa pag-unlad ng bansa. Ikalima, maaaring masukat ang kalusugan ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng National Income Accounting. Ang pagsukat ng kabuang kita ng ekonomiya ng bansa ay sa pamamagitan ng kanyang GDP o Gross Domestic Product at GNI o Gross National Income. Kapag sinabing GDP o Gross Domestic Product, ito ay sumusukat sa kabuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa isang taktang panahon sa loob ng isang bansa. Ano man ang kita sa loob ng bansa, maging ng Pilipino man o dayuhan, ay mapapabilang sa GDP. Sabi nga ng iba, GDP ay gawa dapat sa Pilipinas. Halimbawa, si Pierre na isang Pranses ay may beach resort sa Batangas. Ang kita niya kahit isa siyang Pranses ay mapapabilang sa GDP dahil nabuo ito sa loob ng ating bansa. Ang GNI naman o Gross National Income ay sumusukat sa kabuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa.
Anuman ang kinita ng mamamayan ng isang bansa kahit nasaan mang bahagi siya ng daigdig ay kabilang ito sa GNI o GNP. Sabi nga ng iba, GNP, gawa ng Pinoy. Halimbawa, kabilang dito ang kita ni Joy bilang OFW sa Hong Kong. May iba't ibang paraan sa pagsukat sa GNI o GNP. Una na rito ang expenditure approach. Sa paraang ito, sinusukat ang kabuuang gastos ng sambahayan, pamahalaan at panlabas na sektor. Kasama na rin ang kita ng OFW at ang statistical discrepancy o gastos kung saan hindi malinaw kung saang kategorya ito nahahanay. Ikalawa, ang income approach. Sa paraang ito, pinagsasama-sama ang mga kinikita ng lahat ng salik ng produksyon at ang dituwirang buwis at subsidiya. Ikatlo, ang industrial origin approach. Sa paraang ito, pinagsasama-sama ang kabuuang halaga ng produksyon ng mga pangunahing sektor ng bansa, tulad na lang ng agrikultura, industriya at serbisyo. Gayon din ang kita ng OFW. Alinman sa mga ito ang ating gamitin sa pagsukat ng pambansang kita ay isa lamang ang kalalabasan. Ngunit ito ay may mga limitasyon, may mga bagay na hindi nasasama sa pambansang kita. Una, hindi pampamilihang mga gawain, tulad ng pagtatanim sa bakuran ng mga plantito at plantita natin ngayon, pagsasagawa ng gawaing bahay na nagdudulot ng pansariling kapakinabangan. Ikalawa, ang informal na sektor. Hindi naiulat sa pamahalaan ang mga kita mula sa black market, pamilihan ng ilegal na droga, pasugalan, maging ang kita mula sa pagtitinda ng second-hand na gamit o ukay-ukay, at iba pa. Ikatlo ay ang externalities o hindi sinasadyang epekto. Halimbawa nito ay ang pagsasama sa pagsukat ng pambansang kita ang gastos ng isang kumpanya upang mabawasan ang polusyon. Pero hindi sinasama sa pambansang kita ang halaga ng malinis na kapaligiran. Ikaapat, ang kalidad ng buhay. Sinusukat ng pambansang kita ang kabuuang ekonomiya, ngunit hindi ang mga bagay na nakakatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng tao tulad ng malinis na kapaligiran, mahabang oras ng pahinga at malusog na pamumuhay. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong pag-unawa. Sabihin kung tama o mali ang tinutukoy ng sumusunod na pahayag. Number 1, ang kita ay ang salaping tinatanggap ng isang manggagawa kapalit ng kanyang paggawa. Kung ang sagot nyo ay tama, wasto kayo. Number 2, ang mga nakalap na datos sa pambansang kita ay nakatutulong sa pagbuo ng mga patakaran, programa at pulisiya ng bansa. Ang wastong kasagutan ay tama. Ikatlo, anuman ang kinita sa labas ng bansa. Ikaapat, ang pagsasama-sama ng gastos ng sambahayan, pamahalaan, at panlabas na sektor maging ang kita ng OFW ay isa sa mga paraan ng pagsukat ng GNI. Kung ang sagot nyo ay tama, wasto uli kayo. Ikalima, ang kita ng impormal na sektor ay hindi napapabilang sa pagsukat sa pambansang kita.
Tama ang wastong kasagutan. Kung may natutunan kayo sa aralin na ito, huwag niyong kalimutan na i-like ang video at mag-subscribe. Paalam, hanggang sa muli!